Let's pray. Heavenly Father, Lord, patuloy po namin kayo pinupuri, sinasamba sa aming mga buhay at patuloy po kami nga nagpapakababa at kayo po ang tinataas po namin. At salamat po sa bagong umaga na muli niyo po kaming ipinangon upang kami po ay makapagpuri po sa inyo. And thank you, Lord, for this wonderful opportunity. At kami po ay nakapanig po namin kayo. At salamat sa panibagong araw na patuloy niyo pong pinaparanas po sa amin. And thank you, Lord, for this morning prayer na kami po ay nagigipag-isa sa panalangin. And thank you for Lord for reminding us the importance of prayer. Especially, Lord, yung corporate prayer po namin this morning. We believe, Lord, na ang aming panalangin ay makapangyarihan dahil makapangyarihan po ang aming Diyos na aming dinadalanginan, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo pong patuloy na mapurihan at madakila sa aming buhay. At sa pagkakataong ito, Lord, salamat po sa pagbibigay, Panginoon, ng kalakasan po sa amin, sa pag-ibig na patuloy niyo pong pinaparanas na kayo lang po ang nakapagbigay ng pag-ibig na walang katumbas, walang hinihinging kapalit, Panginoon. Ang yung pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi po namin makita sa kapara po namin tao, kundi kayo lang po ang nakapagparanas po sa amin na kayo po ay nagbigay ng buhay upang kami po, Panginoon, ay mailigtas. At salamat po sa pagtubos po ng aming kasalanan. Buhay na binigay nyo, Panginoon, ay sapat na sa aming buhay, Panginoon. At maraming salamat po, Lord. May we pray, Lord, for Christ-likeness. At patuloy nyo po kaming itama sa bawat araw ng buhay po namin upang kami po ay maging kagaya po ninyo, kung paano kayo magmahal, magpatawad, kung paano kayo magturo, kung paano po kayo manalangin. Ayun po ang gusto po namin may apply po namin sa aming buhay. At salamat po, Lord, sa pagbibigay po ng mga salita nyo, bawat revelation na sa bawat kami po ay mananalangin. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na mayroon po kayong ituturo po sa amin every time na kami po ay magpipray, every time na kami po ay magbabasa ng salita. We believe, Lord, na kayo po ay nangungusap sa bawat sa po sa amin. Naniniwala po kami na patuloy po namin paapuyin ang aming puso, pag-alabi ng aming puso, Panginoon, upang hindi nga po kami hindi po kami manghina, Panginoon, hindi po kami madaling matangay ng mundo kung kami po ay punong-puno ng mga salita niyo, Panginoon. Maraming salamat po. At ngayon po aming dinadalangin ng mga tagapanguna po ng aming simbahan. Wala po kay na Tatay Billy, kina Pastora Karina. Bless them, Lord, mightily in every day of their lives, especially ang kanilang buhay, Lord. Mahabang buhay ang pagkaloob niyo po sa kanila. At kalakasan po ng isang kabataan, ng maranasan po ng kanilang physical na katawan. At patuloy po silang pagpalain in every area ng kanilang buhay. At kayo po ang patuloy na kumaingat po sa kanila, ilayo sa mabigat ng pagsubok, sa mga masamang tao, sa mga tao na hindi po makapagdulot po ng maganda po sa kanila. And continue to bless their families as well, Lord. Ang mga anak, mga kapatid, mga kapitbahay, at yung mga tao na meron pong connection po sa kanila. Bless them, Lord. And bless every primary leaders ng simbahang ito, 144, every 1728, mga kids, mga young professionals, sa mga young daddies, young mommies, Lord. Ang mga elders po ng simbahan po namin ay patuloy po namin dinadalangin po sa inyo. Salamat po sa pagkakaisa na patuloy nyo pong pinaparanas sa bawat sa po sa amin, Lord. We believe, Lord, na kayo po ang Diyos na nagbibigay po ng pagkakaisa sa loob po ng aming bahay panambahan. Maraming salamat po. At every activities, every service ng aming simbahan ay dinadalangin po namin sa inyo mula po sa morning prayer na ginagawa po namin araw-araw, every morning. Niwala po kami, Lord, at kami po humingi ng kapatawaran sa pagkukulang po namin na sa aming panalangin po sa inyo. Patawad po, Panginoon, at patuloy pong ipaalala po sa amin palagi ang kahalagahan po ng pananalangin, na every time na nag-pray kami, na sama-sama ay meron nga pong nagaganap, Panginoon.
At dalangin din po namin yung every midweek, crossover, Sunday services po namin, and even yung mga training po namin. Lord, lahat ng ito ay aming dinadalangin po sa inyo. Wala pong sino man ang maitaas ng pangalan, kundi pangalan nyo nga lang po ang makita sa loob po ng aming simbahan, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat. And dalangin din po namin ang aming mga family members, special our father and mother, aming mga kapatid, Lord. Kayo po patuloy na kumaingat sa loob po ng aming tahanan. Kayo po magbigay ng pag-ibig. Puspusin nyo po, Panginoon, ng love ang tahanan po namin upang hindi po kami maghanap ng kalinga sa labas. Kung sa loob po ng tahanan po namin, kami po ay masaya, kami po ay nagkakaunawaan, ay hindi po kami, Panginoon, lalabas pa upang masatisfied, Panginoon. Kayo po patuloy na magbigay ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, at amin din winawaksi anumang gawa ng kaaway sa loob po ng aming tahanan, anumang bisyos, anumang sugal, pag-inom ng alak, pagiging religious, ito ay aming winawaksi sa pangalan ni Jesus. At alam po namin na ang mga bawat family members po namin one day ay makakasama po namin sila sa aming pananambahan po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po patuloy na mapurihan sa loob po ng aming mga tahanan. Kayo po makita at hindi po ng aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin din po namin ang mga cell groups. We believe, Lord, it will multiply, Panginoon. Napagkatiwalaan niyo po kami sa isa, sa dalawa, at niwala po kami, ito'y pararamihin nyo sa abot po ng aming makakaya, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo pong patuloy na kumaingat, magpala sa bawat sa po sa amin, sa loob po ng CRC Santa Ana. At patuloy po namin dinadalangin din po sa inyo ang CRC Marivelas, Lord, na niwala po kami na ito po ay nabuo sa pamagitan nyo nga lang, Panginoon. At gamitin nyo po ito mightily upang marami pong makakilala doon po sa lugar nila, kung paano nyo po pinalakas ang iba't ibang simbahan, iba't ibang CRC churches, Lord, ay ganoon din nyo po palalakasin ng CRC Mariveles. At sa iba po mga branch po ng CRC, Panginoon, mula po sa Maine, ina Tatay Rodel, Pastora Beng, sa Florida, sa Pandakay, sa Pandan, Panginoon, sa Angeles, Panginoon, at sa Zambales, sa iba pa po mga lugar, sa Arayat. Kayo po, Panginoon, ang mapurihan sa buhay po ng bawat pastor na naunguna sa bawat CRC na ito, Panginoon. We declare multiplication upon CRC churches. And we also pray, Lord, sa aming bansa, ang bansang Pilipinas. Ito po yung aming dinadalangin po sa inyo na niwala po kami that one day Philippines, Lord, ay marami pong makakilala po sa inyo. Lalaki po yung percentage ng mga Christian sa loob po ng Pilipinas. Lalaki po yung mga naniniwala po sa inyo at yung pamamaraan ng pagsamba, yung tama, Panginoon. At gamitin niyo po, Panginoon, yung maraming mga Christian churches na mula po sa pinakamalaking simbahan hanggang sa pinakamaliit, Lord, ay gamitin niyo po sila upang marami po maligtas, upang marami po makakilala po sa inyo, Panginoon. Dahil we believe na yun po yung kalooban nyo din po na marami po ang maligtas na kaluluwa, Panginoon. At dalangin din po ng bansang Pilipinas, sa mga namumuno, sa mga namumuno ng bansa po namin mula po sa pinakamataas, our President, Lord, ay bigyan niyo po siya ng karunungan ang galing po sa inyo. Every government official, Lord, kayo po ang magbigay sa kanila ng karunungan ang galing po sa inyo, at bigyan niyo po sila ng banal na pagkatakot, Lord. And winawaksi po namin ng spirito ng korupsyon sa aming bansa, dahil ang bansang ito, Panginoon, ay bansa nyo. At bagamat kayo po naglukluk po sa kanila at kami po ay need na magpasubmit, Lord, we believe na meron po kayong mga dahilan, meron po kayong kaparaanan. Bagamat ganito po nangyayari sa bansa po namin, kayo po, Panginoon, ang manguna
at kayo po ang magpatawad sa mga taong gumagawa na hindi po naayon sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bansa po namin at naniwala kami that one day na wala na nga po mga ibang bansa upang kumita po ng malaki. We believe, Lord, pagpapalain niyo po ang bansa namin. This is your land, Lord. This is your country. At alam po namin, matatamasa po namin yung naranasan ng ibang mas mayayamang bansa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Dalayan din po namin yung our word for this month. That we believe, Lord, mga prayers po namin are already answered. Hallelujah. And those prayers, Lord, na hindi pa po namin natatanggap, hindi pa po namin nare-receive, we believe, Lord, na meron po kayong kadahilanan at patuloy po kaming magtiwala po sa inyo at maniwala sa kakayahan po ninyo, Panginoon, sa aming buhay. At may we trust in your plans, Lord, in your so yung mga planuhin sa buhay po namin, bagamat meron din po kami mga plano, but we believe, Lord, na kayo po mag-establish, Panginoon, ng mga path po namin. At we believe, Lord, na yung plano nyo ay mas maganda sa mga planuhin po namin sa buhay. Kayo pong mag-ingat po sa amin, mag-direct ng path po namin. Wala naman po ang aming madesisyonan, malalaking desisyon, maliliit, Panginoon, ay yun nga po yung magmula po sa inyo. At patuloy kaming humingi ng direction po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa word namin mapapakinggan for this morning, kayo pong manguna at patuloy po kami bigyan ng karunungan upang maunawaan po namin ito sa paraan ng madali po namin maintindihan. Maraming salamat po. Kayo po ang patuloy na kumaingat, kayo po ang patuloy na mag-bless po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Continue to bless us, guide us in every day of our lives, Lord. We give you all the praise, Lord, all the honor, all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po, tapos na po tayong mag-worship, tapos na po tayong mag-pray. So darako po tayo sa ating word for this morning. So hindi naman po siya ganong mahaba. Maikli lang po yung aking i-share po for today. So ayan. So good morning po sa mga naka-tune in. Pwede po tayong mag-comment, no? Pwede po natin itong i-share, no? I-tag po natin yung mga disciples po natin para makapakinig din po sila ng ating morning prayer. Ayan po, yung share ko po sa inyo ay makita po siya sa Romans chapter 15 verses 1 to 6, no? Madali lang po to, no? Hindi lang po siya mahaba. So napaka basic lang naman po niya. So sabi po dito wait. Sabi po dito sabi po sa verse 1 ng chapter 15. Sabi po dito, dapat pagtiisan nating malalakas ang mahina sa pananampalataya. At huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi nagangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasulat, sa pag-aalipusta nila sa iyo, ako ang inaalipusta. Anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. So, loob binawa ng Diyos na nagpapanatag at nagpapalakas ng loob, na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayo magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, meron lang pong mga punto dito na kung saan ay nagpapakita ng binasa po natin na text, no? Sabi po dito, ang tunay na daw na lakas, no? Kasi po sabi po dito, pagtiisin po natin sila. Ang tunay na lakas ay responsibilidad. Tandaan po natin yon. Sabi, dapat nating pagtiisan, nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. So basically, sabi po dito, kapag sinabi ni Pablo na tayong malalakas, no? Hindi po niya tinutukoy ang mga tao na walang kahinaan. So alam naman po natin, lahat po tayo mayroong kahinaan. But ito po yung mga tao
na kino-consider na malakas. Sila po yung mga taong dumaan po sa process, no? Sila po yung mga taong naranasan na po yung mga failures, no? Meron na matinding relasyon kay Lord ba? No, nadapa pero bumangon, no? Mas malalim na po yung pagkaunawa sa grasya na po ng Panginoon. So, ang lakas po ay hindi po siya reward, no? But ito po ay isang assignment or kagaya po ng kanina, ito po ay isang responsibilidad. Amen po. At alam po natin, no, tayong lahat, no, tayo po ay produkto ng pagtitiis po ng ibang tao, no? Pagtitiis po ng ating mga pastor, no, ating mga cell leaders, at the same time ng ating mga magulang, ng mga taong malapit po sa atin. Dahil di ba naririnig po natin, we are the product of prayer ng ibang tao, we are the product of what we honor, no, kung sino po yung ino-honor po natin. So ganun din po dito. Amen po ba? So kilala niyo po si Moises, no? Yung story na kung saan ay alam naman po natin, siya po yung lumaki sa palasyo, no? Tapos siya po ay mayaman, may kapangyarihan po siya, no? So mahaba po yung story niya. So yun po yung kanyang pinagmulan, no? Siya po ay napunta sa mga family ng mga Egyptians, no? Pero one day, ginamit po siya ni Lord para comfortable po siya sa ganung buhay, pero di ba nakita niya po na pinapahirapan yung kanyang lahi, no? So ginamit po ni Lord yung kanyang lakas para buhatin po yung mga Israelites from Egypt to the promised land, no? Amen po. So ginamit po ni Moises yung kanyang abilidad, yung kanyang strength, no, para sa ikaliligtas po ng kanyang bayan. So ganun daw po yung tunay na kalakasan. Kapag malakas ka, ibig sabihin yung nagbe-benefit po yung iba, no, sa kalakasan na meron po tayo. So yung tunay na malakas, lumalakas din po yung mga tao na nakapaligid po sa kanya. Amen. No, kung humihina yung mga tao nasa paligid po natin, hindi po tayo tunay na malakas. Amen po ba? So ganun po, no. So sabi dito sa pangalawa po natin, hindi lang daw po yung sariling kapakanan ang isipin, no. So sabi po dito, nakakatulong po ba yung ating tinanong po kasi ni Pablo, nakakatulong ba yung ating paglago sa pananampalataya ng iba, no? Kasi yung hindi naman talaga lahat malakas, no? Marami tayong pagkukulang, marami pa tayong hindi alam, no? Hindi porke meron tayong posisyon sa simbahan ay tayo po ay tayo nakakahigit po sa iba, no? Marami po tayong strengths, marami din po tayong mga weaknesses. Amen. So sabi po dito, no, wag lang daw po yung sariling kapakanan lamang ang isipin. So maging kalakasan din po tayo ng ating kapwa, no? Napaka basic lang po nung, di ba, napaka straightforward nung ng verse na yon. Amen. Sabi po dito, si Kristo ang pinaka malinaw na halimbawa, no? So sabi dito, si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasulat, sa pag-aalipusta nila sa iyo, ako ang inaalipusta. Amen. So si Kristo po dito, no, ay hindi lang po siya naging example. Siya po ay naging ultimate standard ng pagtitiis. Amen. So hindi lang po siya nag-sacrifice, kundi isinapamuhay niya po talaga mismo yung kanyang mga itinuturo. Amen po ba? Hindi lang siya nag-sacrifice, but ginamit niya yung kanyang sarili bilang sacrifice, no, para sa karamihan, yung kanyang mismong buhay. Amen. Tutusin po, no, doon sa nung pinapahirapan po siya, pwede siyang pwede siyang manumbat, no? Pwede niya ipagtanggol yung sarili niya, no? Pwede siyang gumanti, pero pinili niya pong akuin yung kasalanan ng sanlibutan. Amen po. Kasi yun po talaga yung kanyang yung kanyang purpose kung bakit po siya nabuhay para po sa atin. Amen po. And alam naman po natin nung nagpray pa siya, no, nung nagpray siya dun sa garden ng Gethsemane, no, nanalangin po siya, Lord, Father, baka pwede mong tanggalin yung saro ng paghihirap na ibinigay mo sa akin. Pero sabi niya, tinapos niya yung prayer niya sa hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang masunod.
Amen po. So ganun po, no? Amen po. And sa pang-apat na punto, no, ang salita po ng Diyos ay pinanggagalingan po ng pag-asa, no? Amen. So ano man ang nasa kasulatan, ayon nung panguna ay nasusulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. So basic lang naman po siya. So ibig sabihin po dito, kapag ang isang tao na meron po siyang word, siya po ay malakas, siya po ay encourage palagi, at hindi po siya madaling sumuko. Amen po ba? And alam naman po natin story ni David, no? Kahit paulit-ulit po siyang inuusig ni Saul, hindi po siya gumanti. Still in honor niya po siya, no? Hindi siya naglaban. Maraming pagkakataon na pwede niyang paghigantihan, patayin nga, pwede. Pero hindi niya po 'yun ginawa. Amen. So alam niya si Lord na yung hahatol kay Saul, no, bilang kanyang leader. Amen po. So hindi po humugot si David ng lakas sa sitwasyon niya, no, kundi sa mga pangako ni Lord, no, sa mga pangako na binigay ni Lord po sa kanya. Hindi po siya nagdepend sa kanyang nararanasan or nararamdaman that time. Amen po. Kaya alam po natin na puspos po siya ng Espiritu ni Lord, no? Meron po siyang pag-asa na alam mo yon, magiging maayos din po yung lahat, no? Amen. And alam po natin yung kanyang story, no? Yung kanyang buhay, kanyang family nagkagulo-gulo dahil sa kanyang nagawang pagkakamali din po. Mahaba po yung story nun. So tandaan po natin na hindi bibigo ni Lord yung mga taong kumakapit po sa kanyang pangako. Amen. And sabi po dito, mayroong pagkakaisa nakaloob po ng Diyos. Sa binasa po natin sa verse 5. So hindi kayang buuin po ng tao ang unity. Tandaan po natin yun, no? Walang unity kung wala po si Lord. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Kung wala ang Diyos, no, wala pong cooperation, walang tunay na unity. And sa loob po ng simbahan, no, kung wala po tayong pagkakaisa, no, kung meron tayong pagkakaisa pero wala si Lord, magkakaroon po tayo ng division, no, hindi na yung magiging unity. At alam mo natin, no, yung sa Bible, yung Torre ng Babel, Tower of Babel, no, so nagkakaisa yung mga tao that time, no, pero wala silang Diyos kasi gusto nilang gumawa ng building na talagang abot hanggang langit, no. So that time nagkaroon ng pagkalito, no, paghiwa-hiwalay. So talagang nagkaroon po ng kaguluhan. But in the contrary, yung the Pentecost, no, iba-ibang lahi, iba-ibang mga tao, pero nagkaunawaan po sila dahil nandun po si Lord. Nagkaroon ng pagkakaunawaan at talagang mayroong kapangyarihan that time. Amen po ba? No? So kung ang Diyos po yung sentro ng ating buhay, ang pagkakaiba nagiging kalakasan ng bawat isa, no? And yung unity na walang Diyos ay pansamantala lamang po. Tandaan po natin yun. Amen po. And lastly, yung layunin ng lahat ay papuri sa Diyos. No, kung babasahin po natin yung last verse ng binasa po natin kanina, sabi po dito, ang Diyos ay hindi lang nalululhati sa mga awit po natin, sa pakanta-kanta, no, kundi sa paraan po ng ating pakikitungo sa bawat isa. Kasi si Paul po kasi alam po natin, kung babasahin po natin mga naisulat ng libro, hindi lang po yung hindi lang yung about sa paglilingkod kay Jesus, no, but especially yung pakikitungo din sa simbahan, kasi sila po yung early church, yung pakikitungo sa simbahan, pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Isinusulat niya din po yan, tinuturo niya, no? Pati yung pag-aasawa, marami din siyang nabanggit na mga commandments, mga suggestions sa kanyang mga isinulat na book, no? And yun po yung gustong matupad ni Lord sa ating mga buhay, no? Yung pagkakaisa sa loob po ng simbahan, yung pagsasama-sama po nating pagpupuri, no? Kung babasahin po natin dun sa isa,
Sa unang verse, pagtiisan daw po natin yung mahina at tayo malalakas, no? Palakasin po natin sila, no? Hanggang sa pinakadulo ng verse, no? Sa verse 6, yung layunin po nun ay para sama-sama po tayo makapagpuri sa Kanya, kasi talaga hindi naman po tayo pantay-pantay ng pagkatawag, no? May talagang tinawag sa ganito, tinawag sa ganyan, may mahina talaga sa ganitong part, may malakas naman doon. Kaya tinawag po tayo ni Lord para magpalakasan, no? Palakasin yung mahina, no? Amen po ba? And sabi po dito, no? Dapat po sa loob ng simbahan, no? Marunong po tayo magpasensya sa bawat isa, marunong magpasan, no? Marunong, especially pag-ibig, no? Magmahal, no? Magmahal sa ating Lord, especially sa ating kapwa, no? To love God and to love people. Amen po ba? And di ba sa mga readings po natin, mababasa natin, sabi nga po sa ating paglilingkod sa ating kapwa ay gawin natin para naglilingkod po tayo kay Lord. Amen po, no? So sabi ko nga kanina, no, yung mga nangyayari sa early church, no, yung mga sulat ni Pablo. So nagbe-breaking of the bread pa sila, yung mga ganun ba, no? Nagkakaisa po sila, no? Talagang si Pablo nag-preach po siya sa maraming tao, no? Di ba meron pa nga nakatulog, nahulog, namatay, pero nabuhay. Amen po. So hindi lang po malakas ang simbahan dahil malakas tayong kumanta, no? Hindi lang dahil malakas tayong mag-pray, but dahil din po sa pagpasan po ng kahinaan ng ating mga kapatid, no? So sabi ko nga po kanina na tayong lahat po ay produkto ng pagtitiis ng ating mga cell leaders, ng ating mga magulang, ng ating mga teachers. Lahat po tayo resulta po tayo ng pagtitiis ng ibang tao. Amen po. And yun po yung nais iparating ni Pablo, kaya sinulat niya po yung verses na ito. At yun din po yung maaari nating may apply sa loob po ng ating simbahan, especially sa ating personal. Dahil nagsimula din po tayo sa mga pagkakataon na pinagtitiisan po tayo, at darating din po tayo sa punto na tayo rin po yung magtitiis, no? Sa ibang tao. Kasi sa isang tao meron ka talagang isang ugali niya na na pagtitiisan mo, no? Kahit sa mag-asawa, meron at meron, hindi pwedeng wala, no? Kasi hindi po tayo perfect. Kung wala, perfect na tayo, no? But meron talaga, but especially sa simbahan. Kaya naituro po diyan yung pagtiisan. Sa ibang salin kasi sabi tulungan, no? Pero sa mas malalim, pagtiisan po natin, no? Amen po ba? Amen. So sabi po dito, patapos na, no? So pinalalakas po tayo ni Lord para maging sandalan po tayo ng iba. So at hindi maging katitisuran, no? Maging sandalan at hindi po maging katitisuran. Amen. So pinapalakas po tayo para magmahal, umibig, at hindi para magmataas or maging cause ng kahinaan po ng ating kapwa. Amen. At pinalalakas po tayo para magdala ng kapwa sa isang papuri kay Lord, no? Yun po yung ultimate po na kasi yung sama-sama tayo magpupuri, no? Iba't iba po tayong level ng faith, no? Yung pinaka po nun, yung pinaka ending, sama-sama po tayo magpuri kay Lord. May unity, may hope, may pagkakaisa. Amen po. Amen. So yun lang po yung aking ma-share this morning. Nawa meron po kayong natutunan sa mga bagong pasok, no, ng ating live. Good morning po sa inyo. So dito na po magtatapos yung ating sharing. Tayo po ay laraw na po tayo sa ating closing prayer. Come on, let's pray. Lord, patuloy po namin kayong pinupuri, sinasamba niya ang dakila sa aming buhay. Salamat po sa mga salita na naibahagi nyo po this morning. We believe, Lord, to po yung ma-apply po namin sa aming everyday life po namin, Panginoon. Matuto po kayong magtiis, pagtiisan ng bawat isa, magpalakasan, at kami po, Panginoon, patuloy na magpuri po sa inyo, Panginoon, sa bawat araw po ng aming buhay. Maraming salamat po sa mga kapatid po namin na may lalakarin sa araw na to, sa mga magstay sa bahay, sa mga magpapahinga, sa mga papasok sa school, papasok sa trabaho. Kayo po kumaingat sa kanila, Panginoon, and make this day a productive day, Panginoon.
Gabayan niyo po kami, magsimula po kami na nananalangin at we believe na tatapusin po namin ito sa isang panalangin din, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa nalugod po kayo sa ginawa po namin sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po namin ang pinupuri, dinadakilang yung pangalan sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen at Amen. God bless po.